Ipagpapatuloy ko po ang pagbabahagi ko tungkol sa pag-aayuno muna. So, bakit kailangang mag-aayuno ang isang tao? Gaano kahalaga ang pag-aayuno ng isang? So, gusto ko ibahagi ang kahalagahan ng pag-aayuno. Kung sa Bisaya pa, pagpuasa. Sa English, pray and dry fasting. Unang tanong, bakit ko kailangang magbahagi tungkol sa pag-aayuno? Kailangan ko magbahagi upang may mga idea ang mga tao, upang sa makapanood ng aking video ay maunawaan nyo bakit kailangan tayo mag-aayuno. Bakit ang isang tao ay kailangang mag-aayuno? Sino-sino ang pwedeng mag-aayuno? Katunayan, lahat pwedeng mag-aayuno. Ngunit, ay kikilos sa'yo. Iniisip mo na kailangan mo uminom ng tubig, iniisip mo na magluluto ka kasi kakain ka. So, yung mga kaisipan mo, ang mga isip mo ay punong-puno ng gawain, punong-puno ng human needs thinking. So, ang nais ng Diyos pala ay maging empty yung mind natin. God wants us to empty our mind so that He could work in you. So, He could work in us. Nais ng Diyos na makakilos siya ng diretso, walang pag-alinlangan sa iyo, walang mga disturbo sa iyong mga isipan. Nais ng Diyos na nakafocus ka sa kanyang pagkikilos. Nais ng Diyos, Ama, Jehovah, na makaka-focus ka sa presensya niya. Hindi ba? Paano naman makaka-focus kung iniisip mong kakain ka mamamaya? Anong kakainin mo? Anong lulutuin mo? Saan ka bibili ng pagkain?
Yan po ang rason na kailangan ng Diyos ang pag-aayuno ng isang tao. Uulitin ko pa ba? Number 1 rason is gusto ng Diyos na mag-focus ka sa kanyang presensya, mag-focus ka sa kanyang pagkilos, sa kanyang banal na espiritu. Kaya kailangan ng Diyos Ama sa mga tao ang pag-aayuno. Dito po masusukat ang pananampalataya na meron ka, kung gaano kalakas, nakakayanin mo ba sa pananampalataya mo na hindi ka kumakain at umiinom habang humihingi ka sa pangangailangan mo sa Diyos. Diyan po masusukat kung karapat-dapat po ba tayo sa mga panalangin. Kung hindi mo kaya kumain ng ilang oras, kahit 3 oras, kung hindi mo kaya umiinom ng tubig ng kahit 3 oras, ibig sabihin, napakahina ng pananampalataya mo.